rest. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline, like John the beloved and blessed, on Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands.
stands every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magandang gabi mga kapatid. Nagbago po tayo ng schedule ngayon dahil wala po kaming bonding po sa CDC. Ano po? Usually every Monday, yung pong kami po magkakapatid ay nagkakaroon po ng bonding doon. Pero ngayon wala po. So wala naman po tayong gagawin ngayong alas 8. Kaya pinabuti nating pagpatuloy po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ang paksa po natin actually matagal na ito nung pang last week, kaya lang na postponed. Pero ngayon itutuloy na po natin itong ating pag-aaralan po sa gabing ito. Kasi ito po ay maraming nagtatanong tungkol po sa paksang ito. Ano po? Yung tinatawag nating scriptural divorce. Alam natin sa Pilipinas, wala po tayong batas sa absolute divorce o yung pagwawalang bisa ng legally, yung kasal ng isang mag-asawa. Pero meron tayong marital separation na limited divorce. Sa Biblia po ay meron tayong divorce. Hindi pagka sinasabi ng isang nagtuturo na hindi tinuturo ng Biblia ang divorce, actually meron tinuturang Biblia tungkol sa divorce. Ito yung tinatawag na scriptural divorce. Ibig sabihin, ito yung paghihiwalay na kinakasihan ng Diyos. So, ito po yung may approval sa Diyos. Bagamat hindi po ito yung batas, ito po isang exception. Yung pagkakataon, pag nangyari yun, ay maaaring hiwalay ng isang tao ang asawa niya na hindi siya nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pag sinasabi nating divorce, ito po ay galing sa salitang Grego na korinzo, to separate, to divide. Galing po sa salitang choris, apart, separate from. Ganyan. Ito po ay sinasabi na to put asunder sa Matthew chapter 19 verse 6, sa Mark chapter 10 verse 9, of putting away a wife. So, separate, to put asunder, or to put away. Yan po ang ibig sabihin ng korinzo. Sa Matthew 19 verse 6, itong sinasabi ng ating Panginoon. So then, they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. So, ang pinagsama ng Diyos bilang mag-asawa, hindi pwedeng paghiwalayin ng sino mang tao. Kaya ito yung pamahalaan, o sino mang tao kanya, hindi pwedeng pagpahiwalay ng mga mag-asawang pinagsama ng Diyos. Hindi sa Matthew 10 verse 9, therefore what God has joined together, let that man separate. So ang Diyos po nagtatali sa isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa. At kapag kasalitinali ng Diyos, walang sinuman at walang dahilan na ito'y pwedeng paghiwalayin. So yun po ang batas ng paghihiwalay sa Diyos. Meron po pong isang salita, apoluo, to set free, to let go. Ito po ay surrendered to put away, in reference to one who is betrothed. Yung engaged to be married sa ating modernong salita. Sa Matthew 1 verse 19, nung makita ni Joseph na si Maria ay nagdadalang tao, pinili niyang siya'y hiwalay ng lihim kanya. So, yun po ang mga salitang ginagamit pag pinag-uusapan ng divorce sa Bagong Tipan. Pero gayon pa man, kinapopuotan ng Diyos ang paghihiwalay. God hates divorce. Hindi po kalooban ng Diyos na ang isang lalaki at isang babae
na mag-asawa ay maghiwalay. That's not God's will. Sabihin, hindi gusto ng Diyos pagka sumumpa sa kanyang harapan at tatanggapin niya ang isa't isa bilang mag-asawa na kayo maghiwalay. Hindi yung kalooban ng Diyos. Doon po sa Matthew chapter 19, verse 5, ito ang ating mababasa. And for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Yung salitang join o pinagsama ng Diyos, galing po sa salita Grego ng proskolao, ganyan. Join. Ang sabi po ni Thayer, to glue upon, glue to, ganyan. To join oneself to closely, cleave to, stick to, ganyan. So, ibig sabihin ng pag-aasawa, para kayong dalawang kahoy na pinagdugtong dahil sa glue. Yun po ang sinasabing join together. Noong ako po ay grade 6, mayroon kami mga projects sa shop. Ano po, usually sa kahoy, pinagdudugtong namin kahoy sa pamamagitan ng glue. Pag na-glue mo yan, hindi mo na sila pwedeng paghiwalayin, hindi sila masisira. So figuratively, pagka pinag-uusapan natin, pag naghiwalay ang mag-asawa, pareho silang masisira. Pero dati silang magkasama, at pag maghihiwalay sila, pareho silang masisira. Kanya. So join is to be glued. Pagdugtungin na pagka kayo pinaghihiwalay, pareho kayong masisira. Kanya. Para yung kahoy na pinagsama ng pinagdugtong ng glue. Pagka pilitan mong paghiwalayin niya, masisira na yung kahoy. Hindi na sila babalik dun sa dati bago mo sila pinagdugtong. Ganyan. Ganoon din sa pag-aakawa. Pag nagsama ang mag-asawa at sila naghiwalay, hindi na sila yung dati. Sila yung pareho ng masisira kanya. So, God hates divorce. Hindi ka gusto ng Diyos ang paghihiwalay. Ang kalooban po ng Diyos mula pa sa simula ay ganito. Nung pong ang ating Panginoon ay nangangaral, palaging kumukuha ng pagkakataon ng mga Hudyong kaaway niya, nabigyan siya ng paratang. So naghahanap sila ng pagkakamali ng Panginoon para paratangin siya. Ganon po ang gawain ng Diablo. Ano po? Naghahanap ng pagkakataon para paratangin ka at ikaw may mapapasama. Sa Matthew chapter 19 verse 7, they said to him, why then Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? Eh kung sabi ng mga Hudyo, kung talagang ang pinagsama ng Diyos hindi pwedeng paghihiwalayin, bakit si Moses pinayagan niya maghiwalay ang mag-asawa? Ayun ang sabi po niya, mga kapatid, bakit pinayagan ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa kanya? Yun po ang sinasabi rito ng mga Hudyo. Sumagot ang Panginoon. He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. So yun, ibig sabihin, yung nangyari sa panahon ni Moses, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, dahil sa katigasan ng kailang mga puso kanya, pinahintulutan pansamantala ng Diyos ang paghihiwalay sa panahon ni Moses, pero nung simula kanya, hindi gayon. So, kalooban ng Diyos, one man, one woman for life, no divorce. Ito po isang exclusive relationship. Pag ang isang lalaki at isang mag-asawa ay naging mag-asawa, hindi na sila pwede magkaroon ng relasyon sa ibang babae o sa ibang lalaki. Meron na silang boundary sa isa't isa. Exclusively para sa kailang dalawa. Ang pag-aasama, yan lang po ang relationship na merong sexual relationship. So, ang sexual relationship sa loob ng pag-aasawa ay limitado lang sa mag-asawa. Hindi pwedeng ibang tao ay papasok sa relasyon na yun. So, ang kalooban ng Diyos, one man, one woman, for life. Bakit po tumatali mga aso? Kasi mayroong mga nagpapenitensya sa daan po namin. Alam naman nyo ngayon, ito ay Holy Week. Ano po, yung mga Katoliko, ginagawa nila yan. So, narinig natin na maingay,
Yun po ang dahilan. So, ang kalooban ng Diyos, one man, one woman, for life. Yun ang kalooban ng Diyos. So, exclusive lang po ang relasyon mag-asawa sa mag-asawa. Yung kailang sexual relationship ay limitado lang sa mag-asawa. Hindi pwedeng pumasok ng sino man doon. Ito po ay isang life-lasting relationship. Ito yung panghabang buhay. Sa Romans chapter 7 verse 1 hanggang verse 3, or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives? For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then, while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. So, ang pinag-uusapan rito, pag ang isang babae kanya ay may asawa, siya nakatali sa kautos ng kanyang asawa. Pero pagka ang kanyang asawa ay namatay na, siya magiging malaya sa kautusan ng kanyang asawa kanya. So, pwede na siya mag-asawa ng iba. Pero kung ba yung asawa niya at siya'y nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mga ngalon niya kanya. So, yun po isang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Pag ang isang babae po ay nangangalo niya. Pero ang point po rito, ito ay life-lasting relationship. Ito po ang pinagsusumpahan ng mga nag-aasawa. Sabi niya, till death do us part. Kamatayan lamang pwedeng magpahiwalay sa mag-asawa sa tingin ng Diyos. So, kinakailangan ingatan ang relasyon ng pag-aasawa. Hindi ito isang madaling relasyon, hindi rin ito biro-birong relasyon. Ito isang seryosong relasyon na kinakailangan isipin ng sino mang gusto pumasok sa pag-aasawa. Pero ang Diyos, kinapopuotan niya ang paghihiwalay. God hates divorce. Sa Malakay, chapter 2, verse 16, ito ang sinasabi. For the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Sa Tagalog, basahin po natin. Ibig sabihin, walang pandaraya sa loob ng relasyong pag-aasawa. Hindi ka pwedeng mandaya. Bakit ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos yan. Kahit may tago pa natin, alam pa rin ng Diyos yan. At sasagutin natin yan sa huling araw. So dito sa Malakay chapter 2 verse 16, basahin po natin. Sapagkat aking kinapopuotan ng paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel at ang pagtatakip ng tao sa kanyang damit na may karahasan. Sabi ng Panginoon na mapbo, kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kayong magtaksil kanya. That you do not deal treacherously kanya. Huwag kayong magtaksil kanya. So in other words, ang isang asawang lalaki ay para sa asawa lamang niyang babae at ang asawang babae ay para sa kanyang asawang lalaki lang. Pag tayo po ay over the bakod, yun po ay pagtataksil, yun ay pagkasalanan. Yun yung nasasagutin natin sa Diyos. So ito po, God hates divorce, kanya. Nga hindi niya gustong paghihiwalay. Dito sa Ephesians chapter 5 verse 28, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, kanya. For no one has ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So yun ang sinasabi sa atin, pagka kayo mag-asawa, parang isang tao na lang kayo. Isang tao na lang kayo kanya. Dito po sa relasyong pag-aasawa, sa Ephesians chapter 5, ang katungkulan ng asawa ay mahalin niya kanyang asawa. Siya magiging tagapagbigay ng kanyang pangangailangan at siya tagaproteksyon ng kanyang asawa kanya. Dito po sa
chapter 5, verse 23, kanya, sapagkat ang asawang lalaki ay ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo ang ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas kanya ng katawan. So, ang lalaki, ang ulo, ang babae, ang ulo ng kanyang asawa. So, siyang nasusunod sa relasyong mag-asawa. Kaya ang mga babae, kailangan sila magpasakop sa kanilang mga asawa. Kung anong gusto ng kailang mga asawa, kung hindi naman ito kasalanan, kailangan silang sumunod. Dito po sa chapter 5, verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one in particular so love his own wife as himself. So, ang katungkulan ng lalaki, mahalin niya ang asawa niya. Tingnan niyo ang katungkulan ng babae. And let the wife see that she respects her husband. Kailangan respetuhin ng babae ang asawa niya. She maintain the marital boundary. Walang sinong pwedeng humawak sa kanya maliban ang asawa niya. Walang pwedeng magkaroon ng emotional attachment maliban ang asawa niya. That's respect. Pag ang babae matigas ang ulo at ayaw sumunod sa asawa niya at ginagawa niya gusto niyang gawin, kahit na ito'y makakasakit sa asawa niya, that's disrespect. Sigurado magkakaroon ng suliranin yung relasyong yun ng pag-aasawa. Dahil yun ang trabaho ng babae. She should respect her husband. Ang lifeline ng lalaki is respect. Mabubuhay ang lalaki sa kanyang pagpupunyagi na bigyan niya ng kabuhayan ng kanyang pamilya if she is respected sa kanyang sariling tahanan. So, pag nag-disrespect, magkakaroon ng problema yan. Pag walang boundary ang pag-aasawa, magkakaroon ng problema yan. So, may pagkakataon sa Old Testament na pinayagan ng Diyos ang divorce. Pero kung titignan po natin, napakahirap ng kautusan na yun. Isahin po natin. This is Deuteronomy chapter 24, verse 1. When a man takes a wife and marries her, and it happens that he finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house, when she has departed from his house and goes and becomes another man's wife. If the latter husband detests her and writes her certificate of divorce, puts it in her hand and sent her out of his house, and if the latter husband dies who took her as his wife, then her former husband who divorced her must not take her back. So, ang problema po ng divorce sa Old Testament, pagkalimbawa, iniwalay mo ng asawa, naging asawa siya ng iba, at namatay yung asawang yun, di mo na siya pwedeng kunin kanya. Dahil po ay dumalaw po sa lupain. Then her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled. For that is an abomination before the Lord, and you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. So ito mas mahirap na kautusan. Dahil pag hiniwalayan mo yung asawa mo at nag-change mind ka, hindi mo na siya pwedeng kunin muli bilang asawa. So yun ang divorce sa Old Testament. Kaya dito sa Matthew 19 verse 7, they say unto him, why did Moses then command to give us writing of divorcement and put her away? He said unto her, Moses because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Kanya. Yung salitang suffered, permitted, allowed, doon po sa English Standard Version. Pero ito isang temporary set-up. Hindi ito talaga ang kalooban ng Diyos. Pinayagan lamang niya dahil sa katigasan ng puso ninyo kanya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sa panahon po ni Ezra, pinagbabawal ang pag-aasawa sa labas ng Israel. Kung kay isang lalaking Hudyo, hindi ka pwede mag-asawa ng isang babaeng hindi Hudyo. Dito sa Ezra chapter 10 verse 2, pinayagan ng Diyos na hiwalay ng mga lalaki ang mga babaeng naging asawa nila na taga-ibang bayan. So this is Ezra 10 verse 2. And Shechaniah, the son of Jehiel of the sons of Elam, addressed Ezra. We have broken faith with our God and have married foreign women
from the peoples of the land. But even now, there is hope for Israel in spite of this. Therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and their children, according to the counsel of my Lord and of those who tremble at the commandment of our God, and let it be done according to the law. So nagkaroon sila ng agreement o covenant sa Diyos na kailang hiwalayin ang kailang mga asawa, kahit na yung kailang mga anak, na taga-ibang bayan. Dahil ayon po sa kautusan ni Moises, isasalanan na yung mga Hudyo ay mag-asawa ng mga babaeng taga-ibang bayan. So dito po sa Exodus chapter 34, verse 16, ito ating mababasa. Atin yung papag-asawahin ang inyong mga anak na lalaki sa kailang mga anak na babae, at ang kailang mga anak na babae na nagpapasama sa kailang mga Diyos ay pasusunod na inyong mga anak na magpakasama sa kailang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na hinulma. Kaya pinagbabawal yan dahil baka may impluensya sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ganyan. Kaya pinagbabawal po yan. Dito po sa Deuteronomy chapter 7 verse 3, pag nakarating po sila sa lupain ng Canaan, na doon po ay may mga ibang tao na nakatira doon na sumasama sa mga Diyos-Diyosan, ito yung utos na sinabi. Dito po sa Deuteronomy chapter 7 verse 3, furthermore, you shall not intermarry with them. You shall not give your daughters to their sons, nor you shall take their daughters for your sons. So, bawal mag-asawa ng mga anak nilang babae kung meron kang anak na lalaki. At kung meron kang anak na babae, hindi ka pwede mag-asawa ng mga lalaki na taga-ibang bayan. So, dahil nga po sa Ezra, hiniwalay nila ang kailang mga asawa. So, this is Ezra chapter 9 verse 12. So now do not give your daughters to their sons, nor take their daughters to your sons, and never seek their peace or their prosperity, that you may be strong and eat the good things of the land and leave it as an inheritance to your sons forever. Kaya doon sa Ezra chapter 10 verse 8, hiniwalayan po nila. Now there were found some of the sons of the priests who had married foreign women. Sinabi mga pangalan. Sa verse 19, they pledged themselves to put away their wives, and their guilt offering was a ram of the flock for their guilt. So, yun po ang nangyari. Iniwalayan po nila yung mga asawa nila na taga-ibang bayan. So, yun may magkakataon sa Old Testament na pinayagan ng Diyos na hiwalayin ang mga asawa. Pero may dahilan. Sa Bagong Tipan, may isa lamang dahilan na ang Diyos papayagan niya ang paghihiwalay o divorce. The only reason for God to allow divorce. A general rule. Ito yung pangkalahatang utos. Sa Mark chapter 10 verse 11, it said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. So yung lalaki, bawal hiwalay ng kanyang asawa. Dahil kung may mag-asawa doon ay nagkakasala ng pangalan niya. At ang babae naman, hindi pwedeng hiwalay ng asawa niya at mag-asawa ng iba. At siya magkakasala ng pangalan niya. Yun po ang general rule. One man, one woman for life. So, bawal yung third party dyan. Yung mag-asawa lang. One man, one woman for life. Yun po ang rule ng Diyos. Ngayon, meron siyang binigay na exception. Pag pinag-uusapan natin po ay exception, hindi ito yung rule. Ito lamang po yung pagkakataon na lalabagin mo yung batas, pero hindi ka nagkakasala. Halimbawa po sa bansa natin, sa Pilipinas, lahat po ng mga mamamayan na merong kinikita ay kinakailangan magbayad ng buwis. Yun ay batas. Yun ang general rule. Pero, sasabihin niya, may exception, except those who are of senior age, or 60 years old and above. Except for those. Ganyan. Ibig sabihin, yung mga 60 years old and above,
kahit hindi sila magbabayad ng tax, hindi sila nagkakasala sa pamahalaan because of the exception. Ngayon din po, halimbawa, um, sa ibang pagkakataon, sasabihin nila sa isang batas, bawal kanyang bumili ng kamuti maliban kung ikaw ay PWD. So, ikaw yung people with disability, pwede kang bumili ng kamuti, kanya. Pero yung iba, bawal. So, yun ang exception. Ibig sabihin ng exception, if and only if. If and only if this situation is true. Kung totoo at ito lamang sa pagkakataon, ito'y totoo nga niya. If and only if. Yan ang ibig sabihin po ng exception. Ang exception ay fornication. Ang salitang fornication, ito po ay isang generic name para sa isang illegal sexual relationship. Tandaan natin ang legal na sexual relationship ay sa loob ng pag-aasawa. Yun lang. Yun lang pinapayagan ng Diyos. Pero pag ito'y lumabas sa relasyong mag-asawa, ito'y pakikiapid, ito'y kasalanan. So, ano po yung mga fornication? Yun po sa 1 Corinthians chapter 5, yung lalaki, naari niyang asawa ng kanyang ina, yun po ay bawal. Bawal magkaroon ng sexual relationship ang dalawang taong malapit na magkamag-anak. Bawal po yun. Bawal din magkaroon ng sexual relationship ang binata at dalaga na di mag-asawa. So, basta ito ay relasyong sexual na hindi pinapayagan ng Diyos. Ang tawag dyan ay fornication. Pakikiapid. Sa Matthew chapter 9 verse 9, "And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. And whoever marries her who is divorced, commits adultery." Ganyan. So, yung exception dito ay yung sexual immorality, o sa King James Version ay fornication, porneia. Ganyan. Yung po ang Greek word ng fornication, porneia. Ganyan. Ito po ay actual sexual intercourse. Talaga may relasyon sexual, physically. Hindi lang yung tumingin ng lalaki sa isang babae. Hindi yan ang sinasabi dito. Yung actual sexual relationship na hindi nararapat, that is fornication. Dito po kasi ginagamit ang iba. Sa Matthew chapter 5 verse 27, pag tinignan mo lang daw yung yung babae, nagkasala ka ng pangangalo niya. Ito po ay hindi talaga actual na pangangalo niya na magkakaroon ng relasyon sexual. Kundi itong simula ng relasyon sexual na hindi tama. Sa Matthew chapter 5 verse 27, you have heard that it was said to those of old, you should not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Pag tumitingin ng lalaki sa isang babae na may pagnanasa, kasalanan yon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, nung sa kausan ni Moises, ang tanging kasalanan, pag ginawa mo yung aksyon, pag ikay nagkaroon ng relasyon sexual sa hindi basa, papatayin ka under the Old Testament. Pero kung titingin ka lang, hindi ka nila papatayin, wala ka pang ginawa. Pero sa bagong tipan, iniiwas na rin yung dahilan para ikay magkasala. Siyempre, kahit tumingin sa isang babae na may pagnanasa, hahanap ka lang ng pagkakataon para gawin mo yun. So para di ka magkasala ng pakikiapid, huwag ka lang nang tumingin na may pagnanasa sa isang babae. Hindi man ibig sabihin na tumingin ka sa isang magandang babae, sa magandang babae, yun ay may pagnanasa. Hindi naman. Iba naman po yung nagnanasa, doon sa'yo na-appreciate. Magkaiba yun. Mayroon pong isang definition na binigay po ni Jim Potterbo. Fornication is not the sexual act, but the process of divorcing and remarrying. So, ibig sabihin, pinalitan po yung definition ng fornication.
Para kay Jim Potter, buong fornication, ito yung proseso na inihiwalay mo asawa mo at nag-aasawa ka muli. So it is a one-time act. Kaya nga pwede kang maghiwalay, tapos magsisi ka, paghiwalay ka naman, tapos magsisi ka. So we can marry, divorce, 1,000 times. Pero hindi yun ang sinasabing fornication ng Biblia. Fornication is the illegal actual sexual relationship. So pag sinabing except, this is the only situation na nilalabag mo ang batas pero hindi ka nagkakasala. Minsan na-accept the only situation. Halimbawa sa John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except one be born again, be born anew, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except one be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Except, ito lang ang sitwasyon na pwede kang makita mo ang kaharian ng Diyos. Ito lang ang sitwasyon na makakapasok na sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi mo lang basta-basta ihiwalayin ng asawa mo na sa namang dahilan. Kailangan ng dahilan na ipakikiyapin yan. So, problema, dumarating sa mag-asawa yan. So, ibig sabihin, may problema kayo sa inyo. Pwede dahilan na kayo pwede maghiwalay sa harapan ng Diyos dahil ang tanging dahilan na ipakikiyapin. Para kayo ay maaaring maghiwalay na merong basbas ang Diyos. Ang exception, it is not the absolute law, but a privilege. Ano lang yun, binibigyan ka lang ng pribileyo na gawin mo yun. Pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang hindi gawin. Nasa sa atin yun. Hindi may sabihin na sinabi ng Panginoon, except for fornication, pag nagkasala ang pakikipid ang asawa mo, hiwalay mo na sa kagad. Hindi na ibig sabihin ng Panginoon. Kung gusto mong gawin yon, binibigyan ka niya ng pribileyo gawin mo yon. Pero hindi siya absolute. Ibig sabihin, kung ginawa ito, kailangan mong hiwalayin. Hindi na sinasabi ng Panginoon. There is the possibility of still being able to repair the marriage. Humingi ng tawad yung nagkasala, patawarin, at kayo magbalik sa pagiging mag-asawa. Kaya naman kapagyat yung sitwasyon na yun. But that's a possibility. So, ito po isang privilege. Dahil hindi talaga pwedeng maghiwalay. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10, Now to the married I command, yet not I but the Lord. In other words, hindi to sinabi ni Pablo, ang Panginoon na nagsabi kanya. A wife is not to depart from her husband, but even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and a husband is not to divorce his wife. So makatwid, hindi ka pwedeng umalis sa kanya. Verse 12, But to the rest I, not the Lord, say. So hindi to sinabi ng Panginoon sa buhay. If any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise your children will be unclean, but now they are holy. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases. In other words, pag umalis ka, pabayaan mo siya kanya. Hindi ka alipin sa ganung pagbagay. But God has called us to peace. For how do you know a wife whether you will save your husband? Or how do you know a husband whether you will save your wife? So, ang asawa mo, hindi sumasampalataya, huwag mo siyang iwalayan. Kanya. Baka sakaling maliligtas mga asawa mo kanya, sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, pagka iniwalay mong asawa mo, dahil nagkasala sa ng pakikiyapin, ang ginagawa ng Diyos, pinag-ihiwalay na kayo. God has severed the marital bond. Tinatanggalan niya ang kanyang pagkakaugnay bilang mag-asawa. Pero ito'y para lamang doon sa walang kasalanan. For the innocent party, but not for the guilty one.
Siyempre naman, may kasalanan yan, lalo mabibigyan mo siya ng problema mag-asawa muli, siya lang yung nagkasala. Yung nang guilty, hindi siya pwedeng mag-asawang muli kung nagkasala siya ng pakikiapid. Yun lamang walang kasalanan ang maaaring magkaasawa kung gugustuhin niya. So yan ang batas ng pag-aasawa sa banal na kasulatan. Ang tanging dahilan ng paghihiwalay ay pakikiapid. Scriptural divorce, ang reason lamang ay fornication. Wala nang iba. So, bilang panghuli, pwede nating banggitin na currently, hindi ko alam kung ano na yung status. Currently, there's a divorce bill na inalatag sa Kongreso. Kapag ka naging batas po yon, at ito ang dahilan ay no-fault divorce. Kung kahit walang pagkakasala, pwede kayo maghiwalay, hindi tayo pwedeng sumunod doon. Ang tanging dahilan na paano pwede nating iwalayin ang ating mga asawa kung nagkasala lamang sila ng pakikiapid. Otherwise, hindi mo pwedeng hiwalayan. Kung may problema, kailangan nyo ayusin. Pero hindi kayo pwedeng maghiwalay sa harapan ng Diyos. Yun ang batas ng Diyos. So, meron bang divorce? Yes, there is. Pero kung ang dahilan lamang ay pakikiapid. Otherwise, kung hindi ganoon, hindi tayo pinahintulutan ng Diyos na iwalayin natin ang ating mga asawa sapagkat kinapoportan ng Diyos ang paghihiwala. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong matsikang panonood at pakikinig. Yung po mga makakaunti lang siguro ngayon dahil hindi nila alam meron tayong live. It's okay. Pwede naman po kayong pumunta sa YouTube para makita niyo itong pag-aaral pang ito. Na-expect po siguro nila bukas tayo magkakaroon ng live. Pero pwede rin po bukas, Miyerkules. Dahil sa Thursday po ay meron kaming casual meeting sa Angeles City Southside Church of Christ. So, maaaring hindi po tayo mag-live noon dahil siyempre tayo mapapagod sa buong mag-araw na mag-host po sa gospel meeting sa araw na yun. Tatlo lang po bumati. Dinalail, good evening. Aljan Campo, good evening. At saka si Janaki. Maraming salamat sa inyo. Palagi ko naman may ibang makinig kahit hindi sila bumati. Kahit naman po walang makinig, kahit isa lang nakinig, okay lang po yun. At least nagawa po natin ng gawain po natin na pangangaral ng Ebanghelyo sa pamagitan ng tinatawag natin Facebook. Maraming salamat. Hallelujah, praise Jehovah. From the heavens, praise His name. Praise Jehovah in the highest. All His angels praise proclaim. All His hosts together praise Him. Sun and moon and stars on high. Praise Him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for His name alone is high. And His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at His command. Then forever He established, His decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, O ye floods, ye dragons all. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear Him call. Let them praises give Jehovah, for His name alone is high. And His glory is exalted, and His glory
is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. All ye fruitful trees and cedars, all ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, raiders, judges all, praise His name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praise give Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions of youth. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language is named. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To Him ever cometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Maraming salamat po sa inyo. Dumami na po ang nakikinig po sa atin ngayon. Kanina, unti lang sila. Meron po ng comment. Salamat po sa inyo. Kayo po nagbibigay ng inspirasyon po sa inyong lingkod para magpatuloy po tayo sa gawain na ito. Na tayo po yung mangaral sa salita po ng Diyos. At magpatuloy po tayo sa ganitong gawain. So si brother, kanina po, binanggit natin tatlo. Si Ginan Lea, good evening. Aljano Campo, si John Aki, ngayon po si Sister Edna Delfino Villamayor. Thank you po, Brother Lordy, at magandang gabi sa lahat po. Si Sylvia Esquadra, magandang gabi po, Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatiran. Dolly Villamor, watching from Infanta Quezon. John Aki, thank you po sa Bible study. God bless po. God bless din, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Tayo po ay manalangin. Mabana, kayo po ay papasalamat sa inyo sa inyong dakilang pagmamahal po sa amin.
Alam po namin na kayo ay nagmamalasakit po sa amin ng Diyos. Kayo lamang ang pwede namin puntahan sa gitna po ng aming mga suliranin at mga pagsubok na dinadanas. Kayo lamang ang maaari na ipagkatiwalaan ng Diyos na ilagak ang aming mga kapagkamalisa at kayo magbibigay sa amin ng kapayapaan ng Diyos. Kami po ay tinatanggap po namin na kami hindi mga sakdal pagkat kami nagkakamali at nagkakasala. Bigyan po niyo kami ng kapakumbaba na aming mga puso. Tanggapin po namin ang aming mga pagkakamali at kayo magsisi. Layo mo kami sa kapakamang tukso upang huwag po kami magkasala. Ialisin po niyo sa gitna namin ang mga masamang tao na nag-uudyok po kami sa amin na kami magkasala. Mga masamang tao na walang pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Bigyan po niyo kami ng buksan po niya aming kaisipan upang maunawaan namin ang aming mga pagkakamali. Bigyan niyo kami ng kapakumbabaan ng aming puso upang kami humingi ng tawad ng Diyos. Sapagkat nalalaman namin na kayo lamang ang maaaring tumulong sa amin at kung kami maging matigas ang aming kaloob at magmataas, ay wala kaming pag-asang hinintay o Diyos. Dinadalayan namin ng Diyos ang mga digmaan na nangyayari po sa gitna namin na nagpapahirap sa pisikal na mabuhay. Sana po ito ay huminto na at magkaroon ng magandang pagtatapos upang maayos na po ang mga bagay na nagkakagulo at nagpapahirap po sa pisikal ng mga buhay o Diyos. Pero kami nagagalak na ito yung mga pansamantalang bagay lamang at aming inaasamang pagdating po sa langit o Diyos. Hinintay po namin pagdating ng aming Panginoon. Tulad po sinasabi ni Apostle Paul na hindi niya alam kung anong kanyang pipiliin. Pero kung siya po ay masusunod, ay gusto na niya umalis at mapasak kay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Ama, sana po ay bigyan pa rin niyo kami ng kalakasan ng buhay sa araw ng bukas at nagpatuloy po kami sa aming bagay na ginagawa. Higit sa lahat po sa aming paglilingkod sa inyo at Diyos. At ang mga bagay po ito ay aming iningi sa dakilang pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Loobin ng Panginoon. Sana ay magpatuloy po tayo sa ganitong gawain. Maraming salamat po. God bless. Tayo po mag-ingat.